Good day mga ka-trouble. Dala naman tayo sa ating balitang basketball. Pero bago yan, huwag kalimutang subscribe at hit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa ating mga video. Alright mga ka-trouble, ngayong araw marami po tayong updates about sa Gilas, Pilipinas, mga nangyaring tune-up games. At of course, sa darating na FIBA World Cup, magbibigay rin po ako ng mga konting updates para malaman niyo po kung saan at kung kailan mapapanood ang laban nitong Gilas, Pilipinas. Simulan muna natin ng mga tune-up games. Sa unang laro ng tune-up games natin, tinalo natin ng Ivory Coast sa score na 85-62. So 23-point lead dyan at pinangunahan niya ni Jordan Clarkson with 13 at Junmar Fajardo na may 13 points din. Sa pangalawang laro, dun po tayo natalo against sa number 8 ranked na Montenegro. So nakaraang Sunday po yan at natalo tayo by 15 points, 102-87. So malaking dagok po ito sa Gilas, Pilipinas kasi lumabas po ang ating kahinaan. At isa po sa mga kahinaan natin turnovers sa unfamiliarity pa ng mga plays natin o mga players natin dahil kapapasok pala ni Jordan Clarkson, Kai Soto at itong si Scottie Thompson dito po sa ating lineup. Pero ganun pa man, ginawa pa rin ng Gilas Pilipinas sa mga kaya, lalo na itong nating naturals player na si Jordan Clarkson na tumapos ang 27 points at tinulungan naman siya nitong ni Junmar Fajardo. So pagkatalong iyon, talagang marami tayong nakitang problema, lalo na po ang ating 3-point shooting. Ang ating mga shooters ay hindi ganun ka-deadly katulad ng 2014 na tulad nila Larry Ponasher, nila L.A. Tenorio, Jeff Chan. So marami pong shooters noong time na yon. But ngayon, ang natitira natin shooter dyan ay si Roger Pugoy at of course si Jordan Clarkson. So ayan po yung ating mga shooters at parang hindi po siya enough para talunin itong malakas na Montenegro na number 18 nga ang ranking dito sa FIBA ranking sa buong mundo. So, nagkaroon po si Clarkson na 8 turnovers doon. So, may kita natin ang ating hindi pa ganun ka-fluid ang laro ng Gilas, Pilipinas. Sa last game naman, tinalo pa rin tayo ng bansang Mexico. Yun, so masakit na pagkatalo. But then this time, wala naman po si Jordan Clarkson. Pero nakalaban po tayo dito. Dumikit po ang ating score. First quarter hanggang fourth quarter, matindi po ang labanan. At medyo umalagwa na ng konti itong Mexico doon po sa manghuling segundo ng laro or sa last 2 minutes. Kaya sa lumang na may get Sham. Kaya yun, di na po tayo nakabawi. Pero pinangunahan naman tayo ni Scottie Thompson with 14 points, 6 rebounds at 5 assists. So malaking bagay po ito para sa atin. At gumawa rin dito itong sila Jamie Malonzo, Keeper Rabena, Chris Newsom, Junmar Fajardo na may 27 points sila combined in total. Pero ang Mexico ay pinangunahan ni Paco Cruz, Paul Stoll, Fabian James, Giron, Josh Ibarra na may 68 points po sa kanilang total 84 na output. So yun po yung nangyari pero si Junmar Fajardo ay nagkamit lamang ng 6 points, 3 out of 7 shooting sa almost 23 minutes play at hindi rin maganda ang naging laro ng mga iba nating players pero at least lumaban tayo dito dahil wala naman ang ating superstar na si Jordan Clarkson. So ayun nga, natapos na po ang ating mga tune-up games at abangan natin ang pagdeklara ni Coach Chot Reyes sa mga susunod na araw para sa Final 12 ng Gilas, Pilipinas. Yun po at asahan natin na kasama na dyan si Jordan Clarkson at of course itong sila Kai Soto, Dwight Ramos dahil maganda ang kanilang pinakita dito po sa mga tune-up games at kailangan po sila ng ating bansa. Yon. So, meron pa rin dito ang balita about sa Dominican Republic na arting na po rito si Karl Anthony Towns at ang kanyang team sa Dominican Republic at maganda ang naging pagtanggap ng Pilipinas dito po kay Karl Anthony Towns. Nag-post pa siya sa Twitter ng Tagalog words na ginamit niya doon para batiin ang ating mga kababayan dito po sa Pilipinas. At of course, at sasabi rin ng Dominican Republic na hindi nila ito-take lightly. Itong Gilas, Pilipinas, alam nilang malakas din ito at tayo ang host country. So, ayun po ang sabi ng Argentine coach po, ng of course, itong Dominican Republic kasi nasa number 23 po itong Dominican Republic at malakas ito. Sa kalaban nating Montenegro, 18 po yan, mas malakas po yon. Pero itong Dominican Republic is 23rd at tayo ay nasa 40th. So, pag-asa natin manalo. Malaki ang pag-asa natin manalo rito lalo na kung maganda ang magiging laro at ang galawan ng ating depensa at ang ating shooting. Yun. So, yun nga, abangan natin ang laro. Ito ay magaganap na sa August 25. Doon po dito po sa Philippine Arena sa ating bansa. Sa mga susunod na araw, mababalita kung saan po mapanood. For sure, live po yan sa One Sport or sa TV5 dahil ito po ay malaking event. At dineklara po ito ni Bongbong Marcos bilang holiday
So kasi siya po makakasama po doon sa special guest po siya doon sa Philippine Arena dahil siya po yata ang mag-toss ng ball para sa jump ball para sa laro ng Gilas at Dominican Republic. So panatiling nakatuto po kayo sa ating channel at bibigyan ko kayo ng mga fresh updates sa mga susunod na araw. At kung may comment po kayo suggestion, paki-comment sa baba. At gusto rin malaman kung sino po ang magiging final 12 nyo, paki-comment po sa baba down below at isa-isayin natin yan. Once again, this is Troubleshoot. I'm out.